Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyon. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang pinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano niyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa sa akin ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ng Ama at ako'y sumasa Kanya." Tinangkanan naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa puok na noong unay pinagpipinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, "Si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito." At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Naranasan niyo na po ba yung may mga ginawa kayong kabutihan at maraming kabutihan, tapos ang iginanti sa inyo ay kasamaan? Ano po ang pakiramdam? Aminin man natin o sa hindi, kapag tayo gumagawa ng mabuti, kahit pa paano, naghihintay tayo ng ganting mabuti. Yun bang ma-appreciate man lang? Malaking bagay na yan. Pero yung hindi na na-appreciate yung lahat ng mga buting ginawa mo, tapos ginantihan ka pa ng masama nito, ay ibang level ang sadness, ang bitterness, ang disappointment na naibibigay niyan. Di po ba? Pero diyan matetes ang ating kabutihan sa okasyon na ganyan. Kung magpapatuloy pa rin tayo sa paggawa natin ng mabuti o sa pagiging mabuti, doon matetes o sa kabila ng mga pangit na pangyayari kung totoo tayong mabuti. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang naging tanong ni Kristo sa mga taong gustong bumato sa Kanya. "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang pinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y babatuhin ninyo?" Nasabi niyo na po ba ito? Naging faithful naman akong partner sa'yo. Kinalimutan ko pangarap ko para sa'yo. Naging responsable naman akong magulang para sa'yo. Minahal naman kita ng todo. Naging masunuring anak naman ako sa'yo. Bago sarili ko, inunam ko muna kayo. Napag-iwan na nga ako ng mga kasabayan ko. Nakalimutan ko na nga ang sarili ko. Naging mapagmalasakit naman ako sa iyong kapatid. Naging tunay naman akong kaibigan sa iyo. Bakit mo ako ginanito? O diba? Ang sakit. At hindi mo maiwasang magalit.
Kaya ito rin ang nagiging daan kadalasan para gumante at tumigil na sa pagiging mabuti. Huwag naman sana. Sapagkat pag nagkaganyan tayo, wala tayong ibang ipapanalo kundi ang demonyo. Ang demonyo ang siyang naging dahilan kung bakit ibinenta ni Judas si Kristo sa kabila ng pakikisama ni Kristo sa kanya. Sa kabila nung alam na ni Kristo, nagloloko si Judas, kinalinga pa rin niya. Binigyan pa rin niya ng chance hanggang huli talaga. Anong sasabihin sa Martes o sa Miyerkules Santo? Papasok ang demonyo kay Judas. Saka na niya gagawin yung pagbibenta niya kay Kristo. So ang demonyo talaga ang dahilan kung bakit ginagamit niya yung mga taong ginagawa natin ng kabutihan para gawan tayo ng kasamaan. Kasi gusto niya, gumanti tayo. Ibaba natin ang standard natin, bigla-bigla ang buti-buti mo, tapos gagawa ka ng masama. At upang huminto na tayo sa paggawa natin ng mabuti, para madala na tayo, para hindi na tayo tumulong, para hindi na tayo magtiwala, para hindi na rin tayo sa Diyos sumampalataya, para hindi na tayo mag-serve sa simbahan. Nakakalungkot yung ganito. Mabuti naman sana. Sipag naman sana. Pag may pangit ang nangyari, wala na. Gawin nating totoo, matibay, solid ang pagiging mabuti natin. Kaya nga sa banal na kasulatan, nagkalat yung encouragement sa atin ng Panginoon. Do not grow weary in doing what is right. Huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Conquer evil with good. Kahit na may pangit na ginawa sa'yo, patuloy ka pa rin maging mabuti. Gawan mo pa rin ang mabuti. Pray for those who persecute you. Paghihiganti ba ang kailangan mo? Ang Diyos ang gaganti sa'yo, pero ikaw, huwag mong ilagay ang batas o ang paghihiganti sa mga kamay mo. Huwag mo sirain ang pagiging mabuti mo. Gawin mong tunay ang pagiging mabuti mo. Ang goal ay hindi lang maging mabuti, kundi maging tunay na mabuti. Tulad ni Kristo. Ay, isipin nga po ninyo, mamamatay na lang, nasa kasukdulan pa ng paggawa ng masama sa kanya, ng mga taong ginawa niya ng maraming kabutihan. Yun ang kasukdulan papatayin siya. Pero habang nasa kasukdulan sila ng paggawa ng masama sa kabila ng ginawa niyang maraming mabuti, gumanti ba siya? Tandaan niyo, sabi ng ating Panginoon, nagkalat ang kanyang mga anghel. Sa isang iglap, sasabihin lang niya, ipaghiganti siya. Bababa ng mga anghel. Kayang-kaya niya yon. Sinabi niya yon. Pero hindi niya ginawa yon. At patuloy siyang gumawa ng mabuti. Hanggang sa huli, Ama, malalagot na lang ang hininga, patawarin mo sila. Binigyan pa ng dahilan o excuse. Ang mga taong walang utang na loob sa kanya, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Intindihin na lang natin sila. Patawarin na. No wonder, ano ang sabi ng senturyon? Tunay na ito'y anak ng Diyos. Parang sinasabi, tunay na mabuti ito. Tunay ang kabutihan niya. So yun din ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Kasi ang demonyo, nagmamalaki sa Diyos, natatandaan ninyo yung eksena sa buhay ni Job, na parang sinabi ng demonyo sa Diyos, kaya ka lang namang mahal niyan Ang ganda ng mga nangyayari sa kanya Kaya mo ako. O subukin ko kung tunay mabuti
ang servant mong si Job. Diba? Huwag tayong pasubok sa Diablo. Ito yung nasa likod ng mga utos ng Diyos na mahalin natin siya ng buo, mahalin natin ang ating kapwa, magpatawad tayo, tumulong tayo, sumampalataya tayo, etc., etc., etc. Sa likod ng mga utos na ito, ay ang utos, pakiusap na rin sa atin ng Diyos. Kahit ano mangyari, ha? Mahalin mo pa rin ako. Kahit ano mangyari, tumulong ka pa rin. Kahit ano mangyari, sumampalataya ka pa rin. Kahit na ano mangyari, maging mabait ka pa rin. Tulad ko. Alam po ninyo, yung buti kasi ni Jesus, hindi nakadepende sa kung ano ang response ng tao, sa appreciation ng tao. No! Hindi yung nakadepende sa acceptance ng tao. The goodness of Jesus solely depends on His character, His being, His nature, on who He truly is. Hindi aksidente yung buti niya, hindi add-on lang yung buti niya. Siya talaga yon. Mabuti talaga siya. Sana maging ganun din tayo. At mangyayari yon sa patuloy nating pagpapakabuti sa kabila ng mga pangit na pangyayari. Hindi mangyayari overnight yon. Pero day by day, ano man ang mangyari, manatili tayong maging mabuti. At magiging tunay tayong mabuti. Katulad ng ginto na mas nagiging purong ginto habang dinadarang muna sa apoy. Nung nakaraang linggo, si Art, ang lala ng sipon niyan. Hindi ako sumasabay sa sasakyan kasi baka mahawa ko. Hindi ko, lala ng sipon mo. Talagang 11, ganun. Sorry Art, hindi naman kita okra yan eh. Pupurihin kita, wait lang ha. Pero nung linggo, hindi ko alam kung napansin niyo yung kanta niya. Galing. Ganda ng kanta niya. Sabi ko sa sarili ko, pero sasabihin ko na, ayan, naririnig niya, magaling talaga si Art. Kailan natin sinasabing mabuti talaga ang isang tao? Kung sa kabila ng mga pangit na pangyayari, nananatili siyang mabuti. Pero yung mga taong ang katwiran mabait ako. Depende sa kaharap ko. Hindi ka mabait. Bruha ka. Hindi ka mabait. Hindi ka mabait. Ang taong tunay na mabait, mabait. Kahit ang kaharap niya ay hindi mabait. Mahirap po ito. Pero yung mga okasyon na susubukin ng demonyo yung pagiging mabuti natin, manatili tayong maging mabuti. We ask God's grace, Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo akong maging mabuti. Sa kabila ng kaharap kong ito, sa kabila ng kawalang utang na loob ng taong ito, sa kabila ng ginaganito ko. Lord, yung mga moments na yun, itawid mo lang yun. Sa awa at grasya ng Panginoon, tutulungan ka niya kasi walang ibang pinaka may gustong maging tunay kang mabuti kundi siya. Ano sabi niya? Be perfect as your heavenly Father is perfect. So i-stretch niya yung kabutihan natin, yung pasensya natin, yung pagmamahal natin. Tutulungan niya tayo. Huwag kang mag-alala kasi siya ang pinakaunang matutuwa kapag tayo naging mabuti talaga. Itawid natin yun. At siguradong naman na tayo tutulungan ng Panginoon.
Ito po sana mga kapatid, ang ating pagdasal sa ating banal na pagdiriwang ngayon, na sa mga sandali na sinusubok ang ating pagiging mabuti, manatili tayong mabuti. Para unti-unti, ito yung sinasabi ng Panginoon, deny yourself. Mamatay ka sa sarili mo. Ito yun. Kasi gusto mong gumanti, gusto mong magmure, gusto mong bumusina ng malakas eh. Gusto mong irapan eh. Ikaw yun. Yung pagkatao mo yun. At yun ang dapat na mamatay. Yung taong nangangatwiran, hindi ako Diyos. Tao lang ako. Oo nga. Pero hindi ka dapat manatiling tao. Dapat tayo tumulad sa Diyos. Kaya yung mga okasyon na yun ay moments of grace. Grasya yun para mamatay tayo sa sarili natin. At upang ang lumutang ay ang pagiging anak ng Diyos natin. Anong sabi ng Diyos patungkol kay Job? Walang kaparis si Job. Proud ako. Anak ko talaga ito. Eh sana, yun po ang ipagdasal natin sa ating banal na misa. Di ba gusto mo rin yung sabihin ng asawa mo, mabuti talaga yung asawa ko. Sa kabila ng mabuti talaga yung nanay ko. Mabuti talaga yung anak ko. Mabait talaga yung kapatid ko. Kapatid, kung gusto mong maghigante, yun ang pinakamagandang paghihigante. Yung ma-realize niya kung ano yung, at kung sino yung sinayang niya. Napakabuti talaga niya. Yung makita niya na wala kang katulad talaga. Yung makita niya na biyaya ka talaga ng Diyos sa kanya, pero sinayang niya. O di ba? Umuwi yung mga taong nagpako kay Kristo na dinadagukan ang dibdib nila. Kasi pinatay nila ang Diyos talaga, ang mabuti talaga. Amen. Sinayang nila. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo, sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat alam niya ang ang pinagdaraan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringkin ng Diyos ang samo. Diringgin ang Diyos ang samo ko. Pumikit tayo, Panginoon, tulungan mo kong maging tunay na mabuti. Yung kabutihang ipagkakapuri mo at kabutihang marirealize na mga taong mahalaga sa buhay ko. Aaminin ko, nakakaisip ako ng masama, nakapagsasalita, nakapagmumura pa ako, nakapagdadabog ako. Tulungan mo ko
na huwag konsintihin ang mali. Pero sa kabila ng mali, huwag akong gumante. Patuloy pa rin akong maging mabuti. Hindi ako paaabuso. Pero i-maintain ko sa tulong mo ang kabutihan ko. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung hindi ka bababa sa level ng mga taong gumagawa ng masama sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, kung kakapit ka sa Kanya at magpapatulong kang patuloy na maging mabuti pa rin talaga, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mas magiging mabuti ang Diyos sa iyo kung lalapit kay Jesus. In a sense na mas mararamdaman mo ang buti ng Diyos. Mas ipaparamdam niya sa iyo, anak kanyang talaga. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapal ng sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.